Good day! Welcome back sa ating PWCP Business Coaching YouTube channel. Again, I am Elgin, ang inyong CPA Resources Speaker. Ayan, magda-lecture ako sa inyo. I'm back again. Yeah. For today, I am going to share with you a tax lesson, a bite-sized lesson regarding the one tax word most business owners or taxpayers misunderstand in everyday talk. Yeah. Ano yung nag-iisang salita na yon na nami-misunderstand ng karamihang taxpayer? Hindi nila naintindihan yung ibig sabihin nun. So, itong one word nito, this will make a big difference pagka naintindihan ninyo pagdating dito sa taxation, no? Okay, itong one word na ito, ano siya? Yung salitang income. The word income o yung kita na tinatawag. Kapag ka business owner ka, taxpayer ka, nagbebenta ka, negosyante ka, yan, binabanggit mo yung salitang kita or yung income. Sa business world, yeah, almost every day ginagamit natin yan. Pero tandaan mo ha, yung income or kita sa mindset mo, medyo ayusin mo o recalibrate mo yung understanding mo sa salitang kita. Kasi pagdating sa taxation, iba yung ibig sabihin nun. Kasi, yung income, ganito siya ha. Ito yung ina-assume ng karamihan, no? Ng mga taxpayers, business owners, yan. Income, yung lahat ng perang pumapasok sa'yo. No? So, nagbenta ka, pumasok sa yung pera, iniisip mo income yon. Sa tax, hindi yun yung meaning na income. So, eto yung titingnan mo ha, yung tax kasi may kanya-kanyang tax lens o kaya tax type, tax views, tax regime na mga tinatawag, anong ibig sabihin yan. Nung nag-apply ka sa BIR, binigyan ka ng 2303. Tama? Dapat meron ka nun ha, yung Certificate of Registration. Now, doon sa Certificate of Registration mo, meron dapat nakikita dyan na tax type. Ano yung mga tax type na yon? Yun yung income tax, percentage tax, value added tax, expanded withholding tax compensation. Yan yung mga tax types na makikita mo sa 2303 mo. Ngayon, yung meron kasi tinatawag na business tax. Yung business tax merong dalawang klase, percentage tax o kaya yung value added tax. Tapos meron ding tinatawag na income tax. So pagka yung ikaw na business owner, no, baguhin mo na yung yung vocabulary mo. Idagdag mo to sa vocabulary mo. Hindi ibig sabihin ng income, yun talaga yung pumapasok sa'yo. Pagdating kasi sa taxation o kaya sa accounting, yung salitang sales, yun yung pumapasok sa'yo. Benta, yun yung revenue. Magkano benta mo, magkano revenue mo, yun yun. Everything that comes in. Nagbenta ka, kunyari itong produktong to, nakikita mo ba? Ayan. Binenta mo at may pumasok sa yung pera. Ang tawag lang doon benta or sales. That is the everything that comes in. Yung income, yan yung sales, yung benta mo, yung pumasok sa iyo minus the expenses. So yung expenses mo, yan yung deductions na sinasabi ng BIR, no? Yung deductions na yan, merong ibang training para dyan. So, yung profit, yun yung what actually left. Yun siya, ha? Yan yung mga differentiation na dapat yung tignan. Ma'am, income at saka profit? Parang pareho lang naman yun, di ba? Mag-aral ka ng malalim-lalim ng konti, no? Para maintindihan mo yan. Kasi meron tinatawag. Hindi ito yung tamang venue para sa discussion ng malalim, no? Meron tayong iba't ibang seminars para i-discuss yan. For now, isipin mo lahat ng pumapasok sa'yo, sales, yun yung benta. Yung income, yun yung sales minus expenses. Yung mga natitira sa'yo, profit. So, si income and profit almost pareho siya, pero hindi necessarily na talagang pareho siya.
Oo, kasi merong sales, expense, gross profit, less OPEX, yung mga ganyan, equals net profit, yung mga ganon. Net profit may also mean a taxable income o kaya net income. Depende kung paano pinorma yung ano mo, yung income statement mo o kaya yung statement of performance, no? O, so yun. Basta huwag mo lang isipin na pagka pumasok ang pera sa'yo, income yon, sales yon, no? Okay, so example, ito, bigay tayo ng example. Meron kang benta 100,000, tapos yung mga expenses mo ay 70,000. So 100,000 minus 70,000, that is 30,000. So yun ang iyong taxable income. Now, yung sinasabi mo pumapasok sa'yo, ang tawag doon yun yung benta. Yung income na sinasabi mo, o yung kita, ito yung kita, hindi siya, ito yung 30,000, hindi yung 100,000. Eto, tandaan mo ha, etong 30,000 yan yung basihan ng income tax. Etong 100,000, yan yung basihan ng business tax. So, pwedeng percentage tax yun, o depende, pwedeng value added tax yun. So, tingnan mo yung iyong 2303. Okay? Yun. Ngayon, why this matters? Bakit kailangan baguhin mo yung iyong yung mga, i-expand mo ang iyong mental vocabulary pagdating sa business. Yung think sales and you over worry. Kasi ganito yung iniisip ng iba. Pumasok na, kunyari 100,000 sa akin ito. Iniisip niya, na pera niya yung 100,000. Hindi. Kasi meron kang mga ginastos. So, sa 100,000 na yun, parang binawi mo lang yung ginastos mo, tapos yung natirang, doon sa ginastos mo, yun yung, yun yung income, yung taxable income na tinatawag, o net income, yung mga ganon. At eto pa ang kailangan ng maintindihan na pagdating sa taxation. Kapag yung expenses mo, walang resibo yon, hindi mo siya pwedeng gamitin na deduction. Kasi ang deduction, para maging valid o i-allow, no? Ma-allow yan ng BIR, i-accept ng BIR na pwede mong i-claim. Kailangan merong resibo. O yung resibo natin ngayon ay invoice, ang tawag doon, no? So, kailangan may resibo or adequate records. O, meron tayong training na dinidiscuss ang adequate records. Okay? Ngayon, yung mga terminology na yan, no, magagamit mo yan sa pagdedesisyon ng tama. At saka kasi sa pakikipag-usap sa mga, kunyari, nag-engage ka ng retainer, bookkeeper, accountant, tax practitioner. At least nagkakaintindihan kayo ngayon na, ma'am, ano ba yung yun, diba? Anong salitang yan? Hindi yung tipong nasa page 8 ka, merong comparison of apples to apples na to apples to oranges, mga ganyan. So, right word is right decision. Yan yung tatandaan mo lagi, no? I-expand ang iyong vocabulary, business vocabulary. Okay, so again, ang PTAP-CP Business Coaching YouTube channel at easantoscpa.com at BSCTF, ay naghahatid sa inyo ng mga bite-sized lessons. Kaalaman para ang ating taxpayer ay magkaroon ng literacy. So, ang ating advocate sa ating PTAP-CP ay taxpayer literacy is a must. So, for the lesson this day, for this vlog, understand the word before you understand the tax. If you want more training sa mga seminars, paki-visit po ang Facebook ng PTAP-CP Business Coaching. So, eto siya. Ito po ang PTAP-CP.com Business Coaching Facebook page. Kapag gusto mong kumonsulta, ayan, puntahan mo po itong post na ito. Naka-featured naman siya. Yan. Tapos, meron kang form na dyan. If you want to request appointment or consultation, click this form.
Yan, para makita mo yung details kung paano magpa-book sa coaching at saka sa consultation or advisory. Alright, so tandaan po lagi, itong mga dinidiscuss natin ay conceptual guidance lang, general knowledge. Hindi ito substitute sa professional advice. Ang sitwasyon mo bilang taxpayer o business owner ay unique sa'yo, personal yan sa'yo, meron kanya-kanyang senaryo ang bawat taxpayer, So, kung medyo malalim ang iyong suliranin, again, magpakonsulta, mag-engage ang mga tax professionals. Ako po ay isang tax consultant. You can engage me. Alright po, so bago ko i-end itong video na to, paki-like at paki-share po ang itong vlog na ito, itong YouTube channel na ito, para mas maraming taxpayer ang mamulat sa taxation. Ito lang po muna. See you po sa iba't ibang videos. See you next time, ha. Abangan mo po ang aking vlog. Bye for now.